Ah, Magandang umaga mga kapatid, kaibigan at happy Sabat. Narito naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming po yung tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito ang sinasabi sa versikulo 13. Lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. Basta sumampalataya, basta nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Kahit anong bagay ang ating hingiin sa Diyos, pinapakinggan ng Diyos at ibibigay ng Diyos. Basta tayo ay sumampalataya sa Kanya. Basta tayo ay nananalig sa Kanya. Basta tayo ay tumanggap sa Kanya. Ano man ang hingiin natin, ibibigay ng Diyos yan. Ibinigay niya ang Kanyang buhay sa atin para tayo ay maligtas. Buhay niya ibinigay para sa atin. Dugo niya ihinugas sa ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito mensahe. Dahil ang ating Panginoon lamang ang tagapagligtas, wala nang iba, na si Jesucristo. Last verse 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na tanggap natin ang mga kahilingang hinihiling natin sa Kanya. Laman natin
ang mga hinihiling sa Kanya, ibibigay ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa Kanyang mga anak. Pinapakinggan ng Diyos. Ano man ang hihingiin ay ibibigay ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nakakilala sa mga Kanya. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayon tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil napaka ganda na tayo ay may buhay na walang hanggan. Napaka-importante ang buhay na walang hanggan. Ito ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Na tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ito mga kapatid, kaibigan, ang kaligtasan hindi natin mabibili. Kahit anong yaman ng tao, di kaya bilhin ang kaligtasan dahil ang kaligtasan ay buhay ng ating Panginoon ang ibinayad nito. Si Kristo lamang ang makagawa nito na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Namatay ang ating Panginoon, wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos para sa ating mga kasalanan. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pag hindi nagkatawang tao si Kristo, wala sana tayong kaligtasan. Dahil walang magbayad ng ating kasalanan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siya napako sa krus para ang kanyang buhay ang ibinayad ng ating mga kasalanan. Kanyang dugo ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundo, hindi mo kaya bilhin ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre. Walang bayad ang kaligtasan. Si Kristo ang gumawa nito. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Yung mensahe nito. Pag gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kay Kristo lumapit. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dahil siya lamang ang Panginoon nga tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas kundi si Hesus Kristo lamang. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag tayo lumapit sa iba. Kay Kristo tayo lumapit. Dahil siya ang Diyos nga tagapagligtas. Wala nang iba. Mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ito ay katotohanan. Hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa ibang pangalan. Kay Kristo lamang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Yan. Yan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayon dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Napaka-importante nga ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Marami nga hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Pero pag ikaw nananalig kay Kristo ngayong umagang ito, ikaw sumampalataya kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Nasa pagtanggap kay Kristo, nasa pananalig, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo ang ating Panginoon,
bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Diyan ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa pananalig at pagtanggap at magpabautismo. Dahil ikaw, ang sabi ng Diyos, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan, yan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mong nabautismohan, sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang utos. Ipasunod ang kanyang utos. Pagmahal natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sinong lumapit sa Kanya. Kung sino ang mananalig sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Hinihintay tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbalik ng ating Panginoon, wala nang maririnig na mensahe. Dahil, ayan na ang wakas. Ngayon, ang sabi ng Diyos, pag matapos na maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo, darating na ang wakas. Ngayon, ipinahayag pa ang salita ng Diyos. Pag matapos na ito, itong mga kapighatian, matapos na itong mga kapighatian, itong narito nakikita natin. Pag matapos na maipahayag ang salita ng Diyos, darating na ang wakas. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Baka hindi tayo handa sa kanyang pagbabalik. Baka tayo'y maiiwan dahil pagbalik ng Panginoon, dadalhinan niya ang kanyang mga anak. Isasama niya doon sa kanyang kaharian. Yan, pangako ng Diyos yan. Ay, mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala nitong mensahe na ito, kayo ay may buhay na walang hanggan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo sa Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat. Ayan. Ayan ang Sabat, banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Para tayo nga, mga anak sumunod sa Kanya. Para tayo ay magkaroon ng kapahingahan tulad ng Diyos. Yan. Kaya nga, naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya nga mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Dahil nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito nakikita natin, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun? Nga nilikha ng Diyos itong mundo na ito. Anong araw nag-umpisa paglikha ang Diyos? Nag-umpisa paglikha ang Diyos sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Yan ang sinasabing 6 na araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan.
Sinabi ng Diyos na siya nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga ang Sabat ay binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para tayo ay sumamba sa kanya sa araw ng Sabat. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Bagong langit na yan, ha? Final na yan. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Yun na ang final. Pero may sambaron. Ang sambaron ay Sabat. Saan mababasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo yan, Sabat yan. Hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Sa versikulo 23. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Sambahin ang Diyos sa espiritu sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon noon ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid kaibigan, ngayong umbagang ito, pag kayo'y naniniwala at tumanggap kay Kristo, tiyak may buhay na walang hanggan. Pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba roon, yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga ligtas. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba roon. Iyan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat. Pinaalam ng Diyos nga sa bagong langit, bagong lupa, may sambaron. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Basahin ang Biblia. At paniwalaan. Dahil ang Diyos ang may sabi nito. Ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Kaya nga mga kapatid kaibigan, ang mga naniniwala at mga nananalig kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sila, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umagang ito. Basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.